Kumakalat sa social media ang reklamo ng ilang overseas absentee voter kaugnay ng botohan. Sa Hong Kong, inireklamo ng ilang OFW na hindi tugma sa kanilang ibinoto ang mga lumabas sa kanilang resibo. Makibalita tayo kay Joseph Morong. Diskumpiyadong lumabas ng Hong Kong Consulate si Laura Dulay. Hindi aniya kasi lumabas sa resibo ang ibinoto niyang Pangulo. Maayos naman daw ang kanyang pagkakabilog sa ibinotong kandidato. Mali nga daw yung hindi ko daw talagang inano yung pagkaitim. Ano pong ginamit niyo? Yung sa kanila, yung pentel pin nila. Tinugkol ko naman lahat. Bakit lumabas ang mga yon? Yung presidente ko ang wala. Mali naman daw ang lumabas ng mga pangalan sa resibo ni Josepina Patawaran. Bumoto siya ng 3 senador, 2 ang tama, 1 ang mali. 3 senador ang binoto ko pero ang isa mali ang lumabas sa resibo. Hindi pa nakakarating sa COMELEC ang mga reklamong ito pero duda ang COMELEC kung posible raw mangyari ito. I'm not aware of that. That is an isolated case at tayo na nananawagan sa ating mga kababayan overseas na alamin yung tamang pagboto. Kundi maling resibo wala sa listahan ng ilang overseas voters. Wala naman sila sinabi na deactivated na eh. So, pero pinaregistered po ako. Yung akin pong white ay hindi ko po dala ngayon nandun sa bahay ng... Meron po, opo. Kasi sinabihan pa nga po ako na ipapadala yung voter's ID ko sa Pilipinas eh. May nakasabay pa akong kakilala sa bus, inakit ko pa, tara tayo boboto. Tapos pagdating doon, hindi daw ako pwede. Ano ba yan? Kinumpirma ng COMELEC may mga nawala nga sa listahan ng botante, 250 sa Hong Kong at 450 sa San Francisco, USA. Nasira kasi ang voting registration machine na naglalaman ng pangalan ng mga botante, pero nagawan umano ito ng paraan. Sa madaling sabi, ayon sa COMELEC, makakaboto na raw yung mga overseas Filipinos na nawala sa kanilang listahan. Nagpalabas na ng panibagong listahan ng mga botante ang COMELEC para rito. Magpunta na sila doon at tayo na nanawagan at tayo matutuwa kung pupunta sila lahat between now and May 9. Joseph Morong, GMA News.